Hi guys, today ay pag-uusapan natin at bibigyan ng latest update ang PBR Enforced Conference 2025. Siyempre kasama na dyan ang latest team standing, game schedule na magaganap next game, individual stats, sino-sino ang naungunang mga players na posibleng maging MVP, at siyempre game result. Kalagayan ni Gemma Galanza, hindi na ba kaya siya makapaglalaro forever? Grabe naman to, ating pag-uusapan yan. At other variable updates sa PVL. Kaya naman syempre guys, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, at pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta nyo. Pa-subscribe ulit. At ngayon unahin na po natin ibigay ang game result, syempre team standing at schedule at stats, kaya tapusin ang video. Samantalang sa laban naman ng Akari Chargers versus Charity, gunalo nga ang Akari sa loob ng 5th set sa mga scores na 25-11, 22-25, 29-27, 17-25 at 15-7. Player of the game nga dito ay si Justin Hazareno na may 27 excellent digs at 6 excellent reception. Samantalang sa laban naman nga ng Sauce Coffee versus Galleries, nanalo nga ang Sauce Coffee sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-22, 25-16 at 25-16. At ang player of the game nga dito ay ito ngang si AC Minor na may 10 points, 7 attacks, 1 blocks at 2 aces. Samantalang sa last game naman, ang labanan ng Creamline versus Petrogas, nanalo nga ang Creamline sa loob ng 4 sets sa mga scores na 25-20, 25-21, 17-25 at 25-20. At ang player of the game nga dito ay itong si Courtney Squan na may 27 points, 24 attacks, 3 blocks at 16 excellent receptions. Bigyan natin ng konting review ang game sa pagitan ng Creamline at Petrogas. Grabe, naghalimaw ngayon ang import ng Creamline na si Squan, at hindi lang yan si Valdez ay ganoon din. Kahit may halos 3 import ang Petrogas kasama si Brooke Van Sickle, MJ Phillips at si Van der Weide, ay talagang ginalingan ng Creamline ngayon para makabawi naman. Especially sa unang laban ay nabash ang kanilang import, ngunit ngayon ay talaga namang naging player of the game pa, pinatunayan niyang malakas siya. Ganun pa man ay talaga namang magaling pa rin ang Petrogas, samantalang natalo sila. Tiyak babaw ito sa mga susunod na laban, kaya good luck. Samantalang sa laban naman ng Galleries versus Sauce Coffee, tiyak na talagang malakas ngayon ang Sauce Coffee at hindi pa dyan nagtatapos dahil okay din ang kanilang import, samantalang kinulang naman ang Galleries. Ngunit malay natin sa mga susunod na game ay talagang bumawi ito. Kaya syempre, supportahan na lang natin ang mga bet natin team. Samantalang sa laban naman ng Akari versus Cheritigo, pinatunayan ng Akari na lumakas sila. Ganun pa man, pagkatapos nga ng laban ng Akari sa Creamline at tinalo nila ito, ganun din sa Cheritigo na umabot din sa few sets. Kaya grabe din ang kanilang import na talaga namang very versatile, opensa depensa at running spike ay kaya niya. Kaya naman congratulations, tiyak babawi ang Cheritigo sa mga susunod na laban. At ayan na guys, nabigyan na po natin ng konting review ang mga highlights game kahapon. Ngayon naman ay ibibigay natin ang latest team standings. Ano-ano na kaya ang nangungunang team sa every pool, Pool A at Pool B. Narito po, ayon sa PBL.ph feed, ay talaga ngayong October 14 hanggang 15 at syempre 16, ito ang latest team standings. Sa Pool A ay nangunguna ang PLDT 1-0, Chocomucho 1-0, Farm Fresh 1-0, NX-LED 0-1, Signal 0-1 at Capital 1-0-1. Samantalang sa Pool B naman, nangunguna ang Sauce Coffee 2-0, Akari Chargers 2-0, Creamline 1-1, Petrogas 1-1, Cheritigo 0-2 at Galleries Tower High Racers 0-2. Well, nag-uumpisa pa lamang ito dahil sa mga susunod na araw o game ay talagang mababago pa ang rankings na ito at tiyak babawi ang ibang teams na natalo. Kaya naman ngayon naman ay ibibigay po natin bago ang game schedule ay individual stats muna. Sino-sino ang nangungunang players na possible makakuha ng individual awards or MVP sa pagtatapos ng conference na ito. Narito po ang stats. Unahin nga natin ang best receivers. Nangunguna si Katindig, Ponce ang import ng Capital One, Cheng, Erowa, import ng Sauce Coffee, import ng Farm Fresh, import ng PLDT, Davison at Permentilla. Samantalang sa best setters naman ay nangunguna si Robbins Hardy, Wong, Mondoñedo, Fajardo,
Cayuna, Alba, Nabor, Negrito, Maraguinot at Coronel. Samantalang sa best diggers naman ay nangunguna si Ponce, Katindig, Nicole, at syempre si Arado, Katindig, Joliet, Hasarino, Bertolano, Eroa, Duromal, Tempiatura at Molde. Samantalang dako naman tayo sa best servers, nangunguna itong ngang import ng Farm Fresh, Suyod, import ng PLDT, import ng Capital, import ng Petrogas, Cheng, Maraguinot, Asis, Robin Sardi at Negrito. Samantalang dako naman tayo sa best blockers, nangunguna si Davison, Madayag, D, import ng PLDT, import ng Creamline, Gandler, Pangilinan, import ng Farm Fresh, Atienza at Santos. Dako naman tayo sa best spikers, nangunguna ang import ng Farm Fresh, import ng Sauce Coffee, Davison, Van Sikel, import ng Akari, import din ng Capital One, Belens, import ng Creamline, Permintilla at Molde. Samantalang best scores naman, nangunguna ang import ng Sauce Coffee, import ng Creamline, import ng Akari, import ng Petrogas, Robles, import ng Farm Fresh, Valdez, Suyod, Vanderwide o import ng Petrogas at itong si Robles. At kung titignan pa dalawang Robles, syempre yung Robles na import ang nangunguna. Kaya good luck sa lahat. Nabigyan natin ang individual stats kung saan posible makakuha ng award pagkatapos ng conference. Ngayon naman, syempre wag na po nating patagalin pa, ay ibibigay natin ang schedule na sunod kung saan magaganap nga ito ngayong October 16, 2025. Talaga namang ito ay talagang kaabang-abang, lalong-lalo pa ibibigay rin natin saan ang venue at saan mapapanood. Narito PBL Game Schedule October 16, 2025 at ang venue ay sa Smart Araneta Coliseum. Unang magtatapatan nga ay ang Signal HD Spikers versus Farm Fresh Foxes sa oras na 1:30 PM. Susundan naman 4 PM itong ang Capital One Solar Spikers versus NX LED Chameleon. Samantalang ang last game o third game naman ay ito ang laban ng PLDT High Speed Hitters versus Chocomucho Flying Titan 6:30 PM. Reminder, Smart Araneta ang venue at kung magtatanong kayo saan ba mapapanood ang laban, meron free sa PBL.ph Live, meron din pong may bayad. Ito ay ang dalawang application, Pilipinas Live at Signal Apps, may bayad ngunit sulit naman guys. Syempre talagang meron din po sa cable sa channel ng One Sports or One Sports Plus. Kayo paano pang hinihintay nyo? Syempre abangan na lamang kung saan mapapanood and good luck sa lahat ng teams. Ngayon may pag-usapan natin, Gemma Galans, hindi na ba makapaglalaro forever? Grabe ang revelation dahil talagang in-interview siya ng suportahan din niya ang team niyang Creamline habang naglalaro ito. Kitang-kita nakasuot siya ng parang boots kung saan ay talagang pampagaling sa kanyang injury. At basing sa interview, may dinaramdam itong si Gemma na kahit noon pa ay kumikirot na. Kaya naman talagang kailangan niya magpahinga at tiyak baka hindi natin siya makita yung conference na ito dahil nga dito, dahil kapag lumala daw ito ay baka sakaling hindi na siya makapaglaro forever. Kaya dapat pagilingin niya muna ang kanyang sarili 100% bago siya makabalik sa paglalaro. Ito ay masakit sa fans ni Gemma. Syempre talagang mamimiss siyang maglaro at hindi lang yan, kailangan siya ng Creamline sana ngayon ngunit wala tayong magagawa. Kailangan niya ipahinga ang kanyang sarili at baka sakaling pag lumala ito ay talagang baka forever natin hindi siya makita maglaro. Kaya naman Gatulson, Gemma Galanza, suportahan mo na lamang ang iyong team. Syempre kagaya ni Tots Carlos ay nagpahinga ng matagal para makabalik. Samantalang napakaganda at lalong gumaganda pa ang mga labanan ngayon sa PBL Force. Syempre palakasan ng import at local players. Kaya guys, excited na ba kayo sa paparating na laban ulit na magaganap sa October 16? Comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more valuable updates.